Puro kalokohan lang yun. Kalokohan, yan ang bansag ni Congressman Attorney Rodante Marcoleta sa ginagawang TRICOM at Quadcoming hearings ngayon sa Kamara. Anya, wala na sa tamang direksyon o taliwas na sa dapat nilang trabaho ang mga hakbang ng 19th Congress, kaya nagagalit na lang ang taong bayan. Puro kalokohan lang yun. Alam ninyo, kasi ang TRICOM at saka yung Quadcom, marami kasing mga irregular processes ang nagawa. Nagagalit ang mga tao. Nakita nyo naman lahat ng tinawag nila, dapat sana yung mga taong tinawag nila makakatulong para gumawa ng batas. Kasi Ani Marcoleta, isa lang ang tunay na dahilan at pakay ng ginagawang kaliwat kanang pagdinig ng 19th Congress at ito ay ang sirain at pabagsakin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging ang mga natitirang kaalyado nito na nagiging balakid sa kanilang mga plano. Itong Quadcom, the central objective is not to enact or legislate. It was directed precisely against only one person, to prosecute and persecute the former president, Rodrigo Duterte. Nangyari na, di ba? Tingnan ninyo yung kanilang committee report. The committee report is fraught with recommendations to charge President Duterte and all the other persons connected with the war on drugs. Yun lang naman It's prosecution. It was never in aid of legislation. Kaya saad ni Marcoleta, ang tanging magagawa na lamang ng mga taong ayaw sa mga pang-aaping ginagawa ng gobyerno sa dating Pangulo at para ipakita ang mariing pagtutol sa mga laganap na korupsyon at kriminalidad sa bansa ay magpahayag ng kanilang mga saloobin sa social media, partikular ang mga vlogger. Pero giit ng mambabatas na dapat hindi maging balat sibuyas ang mga ito dahil sila'y mga public servant. So yung mga vloggers, ang ganilang ganti na lang, kung minsan masakit talaga, no? That's the way it is. Kasi masakit ang loob ng mga tao. So ang laban na lang, mag-vlog na lang. Kung minsan naaabuso naman talaga yung pagsasalita. Maraming masakit talaga. But I told them, maski na masakit, sabi ko, because there's a gold standard already enunciated by the Supreme Court in several of its decisions. If you are a public servant, huwag ka masyadong manipis. Hindi ka dapat onion skin, ganon. Kung talagang ang feeling mo na abuso ka talaga, di demanda mo na lang. There are libel laws, defamation, blah, blah, blah. Ginagawa nila ngayon para patigilin. Para patigilin yung dissent. Para sa ganon, hindi na sila binibira. Yun lang naman ang gusto nila. But this is directly to censor public discourse. Hindi tama yun because parang napiprevent yung freedom of speech. Matatandaan nga na nakailang beses nang ipinatawag ang mga kilalang Duterte vloggers dahil sa paglalahad ng kanilang mga opinyon tungkol sa mga nakikita nilang mga nangyayaring injustice, korupsyon at laganap na krimen. Ngunit sa pinakahuling pagdinig ng Kamara, ilan sa kanila ay hindi sumipot, kabilang narito si Jeffrey K. Eric Celis, Dr. Lorraine Badoy at Sasurugando Sasot. Good afternoon po sa ating mga senator. Yung tanong ko po ay para kay Senator Dante Marcoleta po, sir. Sir, ano po ba yung komento o reaksyon ninyo patungkol po sa nagpapatuloy na pagdinig sa TRICOM po sa Kongreso sa fake news po? Mayroon po ba itong epekto sa malayang pamamahayag ng ating mga ordinaryong mga Pilipino po? Yung ginagawa ng TRICOM ngayon? Yes po, Senator. Puro kalokohan lang yun. Alam ninyo, kasi ang TRICOM at saka yung Quadcom, marami kasing mga
irregular processes ang nagawa. Nagagalit ang mga tao. Nakita nyo naman lahat ng tinawag nila, dapat sana yung mga taong tinawag nila makakatulong para gumawa ng batas. Kasi sa Congress, pagka nagtawag ng hearing, it's always inquiry in aid of legislation. The primary objective is to enact laws. Kaya mo lang tinawag yung mga tao para tulungan ka na ma-perfect yung contemplated measure. Hindi nangyayari yun Itong Quadcom, the central objective is not to enact or legislate. It was directed precisely against only one person, to prosecute and persecute the former President, Rodrigo Duterte. Nangyari na, di ba? Tingnan ninyo yung kanilang committee report. The committee report is fraught with recommendations to charge President Duterte and all the other persons connected with the war on drugs. Yun lang naman It's prosecution. It was never in aid of legislation. So, nagagalit ang mga tao. So, yung mga vloggers, ang ganilang ganti na lang, kung minsan masakit talaga, no? That's the way it is. Kasi, masakit ang loob ng mga tao. So, ang laban na lang, mag-vlog na lang. Kung minsan, naaabuso naman talaga yung pagsasalita. Maraming masakit talaga. But I told them, maski na masakit, sabi ko, because there's a gold standard already enunciated by the Supreme Court in several of its decisions. If you are a public servant, huwag ka masyadong manipis. Hindi ka dapat onion skin, ganon. Kung talagang ang feeling mo, naabuso ka talaga, ay didemanda mo na lang. There are libel laws, defamation, blah, blah, blah. Ginagawa nila ngayon para patigilin. Para patigilin yung dissent. Para sa ganon, hindi na sila binibira. Yun lang naman ang gusto nila. But this is directly to censor public discourse. Hindi tama yun because parang napiprevent yung freedom of speech. Sinabi ko naman yun Sinabi ko naman sa kanila yun Kasi meron tayong several doctrines. One is the doctrine of free comment. Yung doctrine of fair comment, masakit yung mga banat, but if the issues na pinag-uusapan already transition into public issues. Ang sabi kasi ng Korte Suprema, ayun, medyo masasaktan ka, but you have to balance your feelings as a aggrieved public servant against the need to discuss public issues. So, dalawa yun Mas importante, sabi ng Korte Suprema, people should deliberate and they should participate in the discussion of public issues kahit na nasasaktan ka. Medyo maninipis na yung mga kasama ko di ba? Nasasaktan ka sila, tinatawag silang mang kung ano-ano. Di ba? Si Mr. Google, si ganito, ganyan-ganyan. Siguro nasasaktan sila, pero dapat pabayaan na lang natin Yun ang protection ng press That's the doctrine of fair comment. It is a shield against defamation, libel, as long as yung discussion talagang there is already public interest. At saka yung parang scrutiny test. Dapat ganun The public should be able to discuss whether yung batas na gagawin or is about to be enacted will be attacking the rights protected by the Constitution. So sinasabi ko sa inyo, ginagawa nila is precisely to censor the press. Kaya kalokohan lang yun.